Welcome back mga karibin natin at eto nga, kapapasok lang nagsalita na. PM Mayor sa retired general umusok sa Kongreso. Petisyon ipas-shutdown ang Kamara. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, umusok sa galit ang isang retired general na pumirma sa manifesto laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pagkitil sa malayang mamamahayag, kung saan ay nauwi pa sa pagkakakulong ng dalawang respetadong tao na sina Dr. Badoy at ka Eric Celis. Dahil dito nagbabala si General sa Kongreso na ipapa-shutdown sila anytime kapag hindi sila nagtino. The people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Sabi pa ni General, kapag nagkataon, mamalasin ang Kongres dahil hindi na pwedeng takutin ang taong bayan kung saan ay nakikita ng publiko ang kanilang palpak na gawain. Sige, subukan nyo. Patawag niyo isa-isa yan. Baka malasin kayo, Congress. Baka matapos kayo bigla. Because yung taong bayan, hindi na pwedeng takutin. Kayo ang napalpak. Hindi yung sila Loren at saka si Caselis. Hindi sila. Kayo. Aniya, hindi basta-basta ang pirma ng mga PMA graduate at iba pang retired general dahil delikado ito kung saan ay nakikita nilang umaabuso na ang mga congressman sa kanilang mga iniimbitahang resource person at maging si BP Sara na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay hindi rin nila piniligtas, kung saan ay pinepersonal na nila maging ang ama nito na si dating Pangulong Duterte. Yan ang kadelikado yung sitwasyon. Yan ang kadelikado. Ayaw ko na magulong Pilipinas. Pero pagka ganyang may mga pumipirma ng mga opisyal, mga retired. Because naghirap yan. Tapos sasabayan ninyo. Merong aabuso kayo sa mga witness ninyo. Pasasara nyo isang network. Tapos nun, gusto nyo impeach si Sara. Gusto nyo ilagay yung ICC, ibalik. Pinapakita nyo na yung collusion ng Congress and the Makabayan Bloc. Baka talagang masara kayo. Maging si Congressman Acop ay nakatikim din ng pangbabatikos dahil sa ginawa nitong pagyayabang at hindi magandang asal, kung saan ay hindi naman dapat ito ginagawa ng isang congressman, kung saan ay pinahiya niya si Dr. Loren Badoy. Ang pangit, sumagot si General Acop, si Congressman Acop, na you do not have a monopoly of love of country. Mas marami kong ibinuwi sa'yo o sinugal kaysa sa'yo. Mali. As congressmen, you should all be matured to face the different traits of your mga guests ninyo, mga witnesses ninyo. You should maintain your cool, hindi yung ganon. Samantala, nagpasalamat naman si BP Sara sa mga Pilipino at mga PMA na pumirma sa manifesto para sa pagpapalaya kay Dr. Badoy at kay ka Eric Celis. Sabi ni BP Sara, kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Sabi pa ni BP Sara, kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni Dr. Badoy at ka Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang ating saligang batas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So yan mga karibin natin, no? Talagang supalpal no, itong mga congressman, mga karibin natin dito sa retired general. Ha?
Kasi nga po, 'di ba? Sabi nga po pag taong bayan na ang nagdesisyon na kayo ay palayasin diyan, mga karabin natin, wala po silang magagawa, 'di ba? Kasi hiram lang po nila ang kanilang mga posisyon, ang kanilang kapangyarihan sa taong bayan kasi binuto po sila ng taong bayan. Ngayon kung aabusuhin po nila ang kapangyarihang pinagkatiwala sa kanila ng taong bayan, malamang sa malamang, no, mga karibin natin, maligwak nga ito dyan sa House of Representative, no? At sabi nga kanina ni General, mga karibin natin, na ayaw niya po ng magulong Pilipinas. Yan, mga karibin natin, no? Ayaw niya ng magulong Pilipinas. Pero pag ganito ang ginagawa ng Kongreso, talagang mapipilitan po, no? Itong mga retired generals na at mga PMAyers, mga karibin natin, na gumawa ng hakbang. Yung isang vlogger nga, di ba, mga karibin natin, sabi niya, wala daw kapangyarihan itong mga retired general. Diba? Pero subukan nyo, di ba? Subukan nyo kung wala ba talagang kapangyarihan itong mga retired na ito. Mga rene-respeto natin, no? Ng mga retired general. Kasi sila mismo, mga karibin natin, nung kapanahonan nila, handa silang magbuwis ng kanilang buhay para sa bansang Pilipinas. Ngayon, mga karibin natin, kung nakikita po nila na ganito, ginugulo ng mga ito ang Pilipinas, baka handa po muli silang ibuwis ang kanilang buhay, mga karibin natin, no? Para ipagtanggol muli ang mahal nating bansa. Yan, mga karibin natin, no? Sana naman matauhan po ang Kongreso, mga karibin natin, no? Dito sa kanilang mga ginagawa, kasi isipin nyo, hindi na po ito mga vloggers na nagsasalita. Hindi na po ito typical na vloggers na nagsasalita, mga karibin natin. Siguro ko napapansin rin na po nila na talagang na sa kapangyarihan, no? Yung mga congressman, mga karibin natin. Parang sila, gahaman na or abusado na sa kapangyarihan. Yan, Dapat na ba talagang ipa-shutdown ang Kongreso dahil sa mga nangyayaring katiwalian at pang-aabuso nito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. People of the Philippines, ang Congress really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Loren at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nagfile ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Hindi biro yung nagpirmahan, panay general. Hindi makapirma yung mga active Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you.
I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face doon sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. So yan mga karib natin, updated po si General, no, kung saan ba talaga ito nagsimula. Napakagaling po mga karib natin, ha. Dahil nga po yan po ang dahilan mga karib natin, no, na ipinapaano ng taong bayan. Yang mga extraordinary fund ninyo, nasaan ang resibo? Hindi po yung by certification lang. Saan nyo po ba ginamit yung pera ng taong bayan? Kasi yan po yung pinag-uusapan nung una pa lang, diba? At ngayon nga nililihis nila, no? Marami na pong mga attempt na ilihis nila yung usapan patungkol po dito sa mga hinahanap ng taong bayan, no? Na mga pondo, mga karibyo natin, na extraordinary fund, travel fund, marami pang pondo dyan sa Kongreso, na by certification, mga karibyo natin. So, hanggat hindi nyo po inilalatag sa taong bayan kung saan nyo ginamit yung mga pondong yan, malamang sa malamang hindi po kayo tigilan, no? Kahit anong gawin yung diversion tactics, no? Kahit pa lituhin nyo ang taong bayan, no? Mananatiling nakafocus ang mga tao, tayong lahat, mga Pilipino, no? Doon sa ating hinahanap na mga resibo. Diba? Kasi transparent siyang pinag-uusapan, mga karibyo natin, ewan ko lang dito sa COA kung anong action na po nila kasi 'di ba medyo matagal na rin po itong usapin diyan sa COA po galaw-galaw din po Ilihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga delikado ang Congress, delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. So yan mga karib natin, titigil ba siguro itong mga congressman na ito dyan sa kanilang kalakaran, mga karib natin? Well, anyway mga karib natin, ang tanong po kanina, papayag ka po ba na i-shutdown? Yan ang kamera. Yan mga karib natin. Papayag po ba kayo na i-shutdown ang kamera?
Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito mga karibin natin yan ha. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video at huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Maraming salamat po.